Kaya nga nalalaman nyo rin, mga kapatid, na ang aming pagkapasok sa inyo ay hindi nawalan ng kabuluhan, kundi palibhasa. Nagsipagbata kami ng una at inalipusta, gaya ng inyong nalalaman sa Pilipos, ay nangagkaroon kami ng kalakasan ng loob dahil sa ating Diyos, upang salitain sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng maraming kaligaligan. Sapagkat ang aming iniaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya, kundi paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng ebanghelyo ay gayon namin sinasalita. Hindi gaya na nagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok sa aming mga puso. Sapagat hindi kami nagsumpungang nagsisigamit kailanman ng mga salitang paimbabaw, gaya ng nalalaman ninyo, ni ng balabal man ng kasakiman, saksi ang Diyos. Ni nagsihanap man sa mga tao ng kapurihan, ni sa inyo man, ni sa mga iba man, nang maaring magsigamit kami ng kapamahalaan gaya ng mga apostol ni Kristo. Kundi kami ay nangagpapakalumanay sa gitna ninyo, na gaya ng isang sisiwa o nurse. Ay Tagalogin yung sisiwa. May gumagamit pa ba ngayon yan? Sisiwa. So, nurse. Pagka inaamo-amo ang kanyang sariling mga anak, yung nurse, siguro naman magkakaintindihan tayo na ang tinutukoy ni Apostol Pablo ng nurse dito, hindi yung nagtatrabaho sa ospital na nurse. So, tinutukoy niya rito yung nanay na nagpapadede. Diba? So, ganun. So, sinabi niya. Diba? Para kaming mga nanay na, diba, nag-aalaga ng bagong panganak. Ayun. So yun, diba? Na inaamo-amo ang kanyang sariling mga anak. Of course, wala pang nurse nung panahong ito. Gayon din kami, palibhasa may magiliw na pag-ibig sa inyo, ay kinalugdan namin kayong bahaginan, hindi lamang ng ebanghelyo ng Diyos, kundi naman ng aming sariling mga kaluluwa, sapagkat kayo'y naging lalong mahal sa amin. Sapagkat inaalala ninyo, mga kapatid, ang aming pagpapagal at pagdaramdam. Amin ngang ipinangaral ang ebanghelyo ng Diyos na kami ay gumagawa't gabit araw upang huwag kaming maging isang pasanin sa kanino man sa inyo. Kayo'y mga saksi, at ang Diyos man kung gaanong pagkabanal at pagkamakatuwid at pagkawalang kapintasan ang inugali namin sa inyong nagsisisampalataya. Gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inuugali namin sa bawat isa sa inyo, na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak, na kayo'y inaaralan at pinalalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Diyos, na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Manalangin tayo. O Diyos, na banal at makapangyarihan, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Mas marunong ka kaysa sa amin. Alam mo ang bukas at alam mo ang kasalukuyan. Alam mo, Panginoon Diyos, ang lahat ng bagay. Kaya tulungan mo po kami na makaunawa sa iyong mga salita. At maintindihan namin yung mga bagay na hindi namin naiintindihan, na lagpas sa aming kakayanang umunawa ngayong umaga sa pamamagitan ng iyong salita. Buksan mo ang aming isip at puso. Baka may mga bagay sa amin na hindi karapat-dapat sa iyo, na sa kakulangan namin ng pag-unawa sa iyong salita ay hindi namin nakikita ang kalagayan namin
Gayong kami, Panginoon Diyos, ay dinadala mo sa mas malayo at mas malawak na pagtuturo na iyong dinadala ang aming atensyon sa paghubog ng mga matatanda sa iglesia, matatandang kalalakihan, matatandang kababaihan, at mga lider sa gawain ng Diyos. Panginoon, hindi po namin iniisip na nabigo ka sa buhay namin, kung hindi ang amin pong inuunawa ngayong umaga ay hindi ka pa natatapos sa pagtuturo sa amin. At meron kang mga bagay na pinauunawa sa amin ngayon sa pamamagitan pa rin ng iyong Santong Espiritu, sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan. Luwalhatiin mo sa amin si Kristo ngayong umaga sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito ang aming samot dalangin. Amen. Doon sa binasa natin, unang Tesalonica 2, 1 hanggang 12. Naalala ko na meron, ipinangaral ko na to sa inyo, na ito'y may dalawang pangangaral na ipinangaral ko noon dito sa mga passage na to. Yung una, anong klaseng manggagawa ang mga dapat gumagawa sa gawain ng Diyos? At ang pangalawa, ang ministeryo ng iglesia ay marapat lamang na ministeryo ng maawaing paglilingkod. Ngayon, titignan natin ito bilang isang pangangaral na ang ministeryong nakasentro sa Ebanghelyo ay kinakailangang ginagampanan ng mga taong nakahanda at na nakakaunawa kung paano dinadala ang mensahe ng Panginoon. Makikita mo na ang sentro ng ministeryo ni Apostol Pablo sa Tesalonica ay kailangan maipangaral ang Ebanghelyo. Halimbawa, tignan mo sa talatang 2. Tignan mo sa talatang 2, makikita mo, upang salitain sa inyo ang Ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng maraming kaligaligan. Pumunta ka sa talatang 4. Kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita. Pumunta ka sa talatang 8. Kayo'y binahaginan ng Ebanghelyo ng Diyos, kasama ng kanilang kaluluwa, of course. Then pumunta ka sa verse 9. Aming ngang ipinangaral ang Ebanghelyo ng Diyos na kami gumagawa't gabit araw. So, madali mo sabihin na ang buong ministeryo, umiikot yan sa pangangaral ng Ebanghelyo. And nowadays, many Christians magsasabi na hindi pwedeng umiikot ang ministeryo sa Ebanghelyo lang. It is like kung sinasabi natin na hindi pwedeng nabubuhay ka sa salita lang ng Diyos. Na ang ministeryo, because nag-evolve ang mga tao, kailangan gumamit na tayo ng mga filosofiya sa ministeryo upang maging eksakto ang ating pagtuturo. At sa bagay na yan, nanganganib ang ministeryo ng simbahan. Because ang Panginoon mismo nagsasabi sa Colosas 2:8 na ipinangaral ko sa inyo nung nakaraan, na dapat tayo magsipag-ingat na baka tayo mabihag sa pamagitan ng mga filosofiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at hindi na ayon kay Kristo.
Pagka sa ministeryo, umiral na yung kanya-kanyang pag-iisip. Sabi ko, kahit sa pagtuturo ng ebanghelyo, hindi na tayo magkakasundo. Ang pagtutulungan para sa pangangaral ng ebanghelyo, Pilipos 1:26 o 27, inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harapan ninyo, mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu. Maisipin mo kung halimbawa yung espiritu ng sanlibutan sa anyo ng mga maling aral, sa anyo ng mga filosofiya at mga tradisyon ay pinamumuhay ng mga Kristiyano, ay naging saligan ng kanilang pagtutulungan sa ebanghelyo, paano sila magkakasundo? Na sa huling araw, ang mga tao, hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa Espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. Kung hindi magkakaroon ng isang espiritu sa loob ng iglesia, hindi pwede magkaroon ng pagkakaisa kahit isang ebanghelyo ba ang tinatanggap natin. Na matibay sa isang espiritu na kayo'y nangagkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa ebanghelyo. At alam ko, pagdating sa pag-aaral at pagtuturo kung ano ang ebanghelyo, ay kalabisan na ulitin ko pa ngayong umaga. Hindi alam nyo na kung anong ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang Diyos ay nagkatawang tao para iligtas ang mga makasalanan, ang mga hinirang ng Diyos bago pa mag-umpisa ang plano ng Diyos. Inisip na ng Diyos na siya ay magliligtas at ang kanyang pagliligtas ay magiging kapahayagan ng kanyang biyaya at doon siya luluwalhatiin ang lahat. Sa katotohanan na ginawa ng Diyos ang langit at lupa upang sa ganun ang ebanghelyo ay maging sentro ng kanyang kaluwalhatian. Kung walang ebanghelyo, hindi mo ma-appreciate ang kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat mamumuhay ka saglit sa daigdig at pagkatapos mamamatay ka, pupunta ka sa impyerno. Walang kapatawaran ng kaligtasan. Walang kapatawaran ng kasalanan. Walang kaligtasan ng tao kung walang plano ang Diyos para sa pagliligtas ng tao. Kung walang Panginoong Hesukristo, na si Hesukristo namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga banal na kasulatan. Na si Hesukristo ay inilibing at muling nabuhay ayon sa mga banal na kasulatan. Kung kaya pagka sinabi natin dapat ang tao mamuhay sa ebanghelyo, hindi natin yung inaasahan na susunod siya ayon sa kautusan. Ang inaasahan natin ganito, kapag dahil siya ay namatay sa kasalanan, kasama ni Kristo sapagkat si Hesukristo ay namatay para sa kasalanan, dahil sa kasalanan, makikita mo ang taong sumampalataya kay Kristo, meron siyang hindi natatapos na pakikipaglaban sa kasalanan at talagang nilalabanan niya ang kasalanan. Isang aral na hindi na sineseryoso na isang modernong Kristiyano. Di ba? Totoo sa sanlibutan ito na hindi tayo magiging perfecto. Pero hindi sinabi sa banal na kasulatan na hindi ka lalaban sa kasalanan. Hindi mo papatayin ang mga gawa ng laman. Roma 8:13. Pati, buksan natin. Enalit sa ilang saglit. Pupunta tayo sa talata natin. Sapagkat kung mga bubuhay kayo ayon sa laman, ay mamamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laban, ay mga bubuhay kayo. Diba? Nabubuhay tayo sa panahon ng mga tao hindi takot gumawa ng kasalanan, even sa gitna ng mga Kristiyano.
Diba? Yung ebidensya na ang Kristiyano lumalaban sa kasalanan kahit gaano siya kahina, at nananatili siya sa pananalig kay Kristo, ay ebidensya na may Espiritu siya ng Diyos. At doon siya makakaranas ng tagumpay sa mga tukso at mga... There are so many Christians hindi nakakaranas ng tagumpay sa buhay Kristiyano, ba't hindi lumalaban? Diba? Now, it is a whole preaching na expound ang Romans 8:13. And then, dahil si Yesu Kristo ay namatay at inilibing at muling nabuhay, at sabi sa banal na kasulatan, tayo ay nabuhay kasama ni Kristo. You expect na yung mga nabuhay kasama ni Kristo ay lalakad sa bagong buhay. Romans 6:4, 3:4. You see? So, yung pagka sinabing namubuhay sa Ebanghelyo, hindi yun namumuhay sa kautusan. Kung hindi namumuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na ipinakita ng Diyos ng si Yesu Kristo ay namatay at inilibing at muling nabuhay. Para tayo makalaya sa kasalanan at para tayo makalakad sa bagong buhay sa harapan ng Diyos. Kaya nga ang sinasabi na ang pananampalatayang tinanggap natin kay Kristo, tayo ay napawalang sala sa pananampalataya lamang. At ang pananampalatayang ito ay hindi lamang nagpapawalang sala, ito rin ay nagpapabanal sa atin. Hindi dahil sa tayo ay banal sa ating sarili, kung hindi dahil sa ang Panginoong Jesucristo, yung kanyang katuwiran ay ibinilang sa atin. Yun ang Ebanghelyo. Kung kaya't hindi mo maiiwasan na pag nagtuturo ka ng Ebanghelyo, hindi mo lang siya tinuturuan ng kaligtasan. Tinuturuan mo siya kung paano mamumuhay bilang ligtas. Kaya hindi natatapos ang pag-iebanghelyo sa loob ng iglesia. Sa totoo nga, kung ang tao ay magiging makakalimutin sa Ebanghelyo, at hindi niya maaalala ang pagliligtas sa kanya ng Panginoon, magiging questionable ang kaligtasan ng tao. Pagpunta ka sa unang Korinto 15, 1 hanggang 2. Ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan nito'y ligtas kayo kung matiyagan ninyong iniingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Ay kita mo. Hindi sinasabi diyan sa banal na kasulatan na yan, na naliligtas tayo sa pamamagitan ng sarili nating effort ng pag-iingat. Kung hindi yung pag-iingat natin ng tinanggap nating Ebanghelyo ay ebidensya ng pagkakaligtas ng Diyos sa atin. Diba? How many Christians out there nagprofess ng pananampalataya kay Kristo once in their lifetime and that they are not living in the gospel? Maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Past tense. Hindi sinabing sa pamamagitan nito'y maliligtas kayo kung iingatan ninyo ang Ebanghelyo, matiyagaan ninyong iingatan. Kung hindi sinasabi niyang ligtas kayo, tapos na, ligtas. Paano ko nalaman? Sapagkat nakita ko, matiyagaan ninyong iniingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. That's the importance of the gospel. Ganyan ka-importante ang panatili sa Ebanghelyo. Paano yung mga sumampalataya pero hindi iningatan ng Ebanghelyo? Tuloy, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. So hindi lahat na nagpahayag ng pananampalataya dyan ay totoong ligtas. Maraming sumampalataya ng walang kabuluhan. Paano mo nalaman? Sapagkat may mga tumanggap na hindi nanatili. Maraming tumanggap na hindi nagpatuloy. Maraming nagtanggap-tanggapan na hindi nag-develop ng pagtsatsaga. Samantalang, pinagtitibay tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sarili ding kapangyarihan. Kung paano tayo niligtas sa biyaya, nagpapatuloy tayo dahil sa biyaya. Kung paano tayo niligtas sa pananampalataya, nagpapatuloy tayo dahil sa pananampalataya. Totoo niyan, iniingatan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Meron ba tayong talata? Meron.
Pag pumunta ka sa unang Pedro 1, mahaba pa yata ang introduction ko kaysa doon sa exposition ng 1 Thessalonians 2. Well, plug ako ng konti. Kung gusto nyo maintindihan mabuti yung 1 Thessalonians 2, hanapin nyo sa YouTube. Meron akong kompletong preaching sa 1 Thessalonians. That's why. At para yan sa inyong ikatitibay. So, unang Pedro 1, 4 hanggang 5. Sa manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, I'm going to ask you a question. Sinong iniingatan ng Diyos yan sa talatang yan? Hindi pinag-uusapan diyan na iniingatan ng Diyos yung mga kayamanan sa langit. 'Di ba? Kailangan ko bang manampalataya para yung kayamanan ng Diyos ingatan ng Diyos? No. Hindi consistent ang logic. 'Di ba? Sapagkat hindi pa tayo pinapanganak, mayaman ang Diyos. At kahit anong gawin natin, hindi natin napapayaman ng Diyos, hindi natin mapapahirap ang Diyos. Pero may mga tao na hindi tatanggap ng kayamanan galing sa Diyos. May mga taong hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At isang pang ebidensya dyan, pag tinignan nyo sa King James Version, yung huling salita sa verse 4, you. Diba? You. Na inilaan sa langit for you. And then verse 5, nakita mo yung unang-unang pronoun dyan, who are kept by the power of God. Hindi ka gumagamit ng who. Na ang antecedent niyan is non-living things o mga kayamanan. Saan ginagamit ang who? That personal pronoun. So, anong antecedent niyan? Eh di yung you. So, sinong iniingatan ng Diyos diyan? Kayo. Nabibigyan ng Diyos ng kayamanan. Hindi kailangan ingatan ng Diyos yung mga kayamanan niya. Kung kailangan niyang ingatan yung mga tagapagmana. Ngayon, ang tanong, paano iniingatan ng Diyos ang mga tagapagmana? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan na si Jesucristo is the author and the finisher of our faith. Kung walang pananampalataya, ang tao pupunta sa impyerno. Kung walang pagpapatuloy sa pananampalataya, ang tao babalik sa kapahamakan. May talata tayo dyan. Hebreo 10. Hebreo 10. At ang huling talata. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Maliwanag sa banal na kasulatan na yung mga tumatalikod sa pananampalataya, walang kaligtasan. You see, kaya kung ang pananampalataya ang nag-iingat sa atin, tama na isipin na ang pananampalataya ay galing lamang sa Panginoong Hesukristo sa kanyang biyaya. Nang sinabi ng Panginoon kay Simon, Simon, hinihingi ka sa akin ni Satanas. Pero huwag kang mag-alala, pinapanalangin kita para ang iyong pananampalataya ay hindi manghina. Kaya yung pananampalataya natin sa Diyos, nangahawak tayo sa Ebanghelyo kahit gaano kahirap, yan ay ebidensya na ang Diyos kumikilos sa buhay natin. Nagpapahayag na ang Diyos iniingatan tayo. Dahil sa totoo lang, maraming reason para tumalikod sa pananampalataya. Lalo na kung halimbawa,
sumurrender ka 100% sa Diyos, lalo na. Kung yung mga tao nga na may mga sariling trabaho, may sariling buhay, nakakaisip pang tumalikod sa pananampalataya, di lalo na. Yung mga tao na nagbigay ng buhay sa Diyos, bawat oras namin, inilagay namin para sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Pero bawat umaga gumigising tayo na may pag-asa sa Diyos. Na ang author ng pananampalataya si Kristo. Hindi ikaw, hindi ako. Diba? Ang pananampalataya ay galing sa Diyos. Mapalad ka, Pedro, hindi yan pinaunawa sa iyo ng laman ng dugo. Ang pananampalataya mo galing sa langit, galing sa Ama. At kung si Jesucristo ang author ng pananampalataya, si Jesucristo rin ang pasakdal, tagapagpaganap. Yung inumpisahan ng Diyos sa atin, kukumpletuhin niya. That's why ang pananatili sa Ebanghelyo ay importante. Sapagkat sa pamamagitan nito ay ligtas kayo. Kung iniingatan ninyong matibay ang mga bagay na ipinangaral sa inyo, o baka na sumampalataya ka, sa ilong lang yun. Nakulitan ka sa nagtuturo sa iyo. Ang dami niyan. Diba? Tatanggap ka ba o hindi? Pagka hindi ka tumanggap sa Panginoon, di kita pa utangin. Sige, tatanggap na ako. Diba? Kaya maraming pumunta sa simbahan na ibang motibo. Nung pinahagi na ng Ebanghelyo, tumanggap. Pero yung pananampalataya niya, walang kabuluhan. Kaya dumating ang paghihirap, tinamaan ng init, parang mga ang salita ng Diyos ay inihasik na parang nahulog sa mga batuhan. Hindi nagkaugat. Sa sandaling panahon lang nabubuhay. Sa una nakakatuwa, pero habang tumatagal, walang ugat. At namamatay. Gayun pa man, alam natin na ang pag-iingat ay gawa ng Diyos. Ngayon, hindi mo maiiwasan na pag tayo nagtuturo ng Ebanghelyo, kumbaga sa bilyar, lahat ng kanto ng lamesa ginagamit natin. Diba? Ipinapakita natin sa kanila na ang Ebanghelyo ay hindi lamang doktrina, ito ay paraan ng pamumuhay. Ang Ebanghelyo hindi lang paraan ng pamumuhay, ito ay ugali. Nagiging ugali natin. Sapagkat ang daigdig na to ay mapanganib na daigdig. Alam mo kung bakit? Dahil sa mga tao likas na makasalanan. Pangalawa, ang mga taong makasalanan ay nagtatago sa maling relihiyon. Sa 2 Timoteo 3 yan. Alamin mo ito, sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Mapanganib yan. Pag pumunta ka sa sanlibutan, ang ugali ng tao asal hayop. Ano yung asal hayop? Survival of the fittest. Walang pakialam sa kapwa. Basta importante makasurvive siya. Diba? Alam mo, gagawin ka ng mabuti. Pero to, yung paggawa niya ng mabuti sa iyo, ginagamit lang pala niyo yun para maapakan ka niya sa likod. Bakit? Makasarili ang tao. Papanganib yun. At may mga Kristyano, uto-uto. Sarili ng tao. Ang yapang nang gagaling sa sarili yan. Diba? Lahat ng karugtong dyan, makikita mo. Maibigin sa salapi. Totoo ba? May tao ba talaga nagmamahal sa salapi? Walang taong nagmamahal sa salapi. May taong nagmamahal sa sarili at alam niya na para makasurvive siya, pera kailangan niya. Di ba? Kaya nagmamahal sa salapi, nagmamahal din sa sarili. Di ba? Mayayabang. Mapagmalaki, mapalaaway, yan, mapagtungay. I mean, lahat ng yan, it's because ang tao. Okay na yan, nag-lesson sila sa Sunday school.
Narinig ko, ano ang pwedeng gawin para lumaki na makapagtayo ka ng matatag na pamilya balang araw? Ito dapat mong gawin. Tama lahat ng sinabi. Isiningit ko, alam mo, dapat mong bantayan, emosyon. Kahit pa masipag ka mag-aral, talentadong tao ka, lahat ng kaswertehan nasa iyo na. Alam mo yung tipong pagka umuulan, lumabas ka, biglang umaaraw? Kahit pa ganun ka kaswerte. Pero kung mahina ang damdamin mo, lahat ng gulo papasukan mo. Mabilis mawala ang kapayapaan mo, edi malas ka din. Di ba? Kaya sinasabi sa mga kabataan, di ba? Maging mahinahon ang pag-iisip. Di ba? Mahirap yun. Lagi ka na tinatangay ng emosyon. Kahit nakakamada na lahat ng pagpapala para sa iyo. So yun, mapanganib ang panahon. And then, isa pa. Pag pumunta ka dun sa talatang 5, o 4, maibigin sa kalayawan kaysa sa maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapot tinatanggihan ng kapangyarihan na to. Yan isang reason kung bakit mapanganib. Makikita mo sila sa TV, kala mo banal na banal. Ang problema, ang tao nagtatago ng kasalanan. Saan? Sa likod? Sa likod ng Biblia, sa likod ng relihiyon. Kaya mapanganib. Hindi mo masisisi kung bakit ang mga tao diskumpiyado sa mga nagsisimba pagkalinggo. Hindi mo masisisi. Ito ay challenge para sa atin. Kung paano natin pinamumuhay ang Ebanghelyo dahil talaga mapanganib ang panahon. Hindi lang sila ang nanganganib sa atin, tayo rin nanganganib tayo sa kanila. Kaya nandyan din sa talatang yan, pagka dinire-diretso mo, di ba, verse 16, ang lahat ng mga kasulatan kinasihan ng Diyos. At ang mga tao, hindi nila maiintindihan ang salita ng Diyos kung walang mga taong mamumuhay sa salita ng Diyos. Nakagaya ni Apostol Pablo, anong sinabi ni Pablo kay Timoteo? Verse 10, ngunit sinunod mo ang aking aral, ang ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, pagtitiis. Sa madaling salita, sinasabi ni Pablo kay Timoteo, Timoteo, mapanganib ang panahon, pero ako nakilala mo. Alam mo ang aking mga pangarap sa buhay, alam mo ang pananampalataya ko, alam mo ang ugali ko, alam mo ang aral ko, alam mo ang pagtitiis ko. Isipin mo, kung walang mga taong makakapagsalita ng ganyan, diba? Mapanganib ang panahon at ang mga relihiyon ay ginagamit sa pansariling pakinabang ng mga taong gumagamit sa pangalan ng Diyos sa mali. At walang mga tao na makapagsasabi niyan, hoy kayo, kilala niyo ang pananampalataya ko. Alam niyo ang aral ko, alam niyo ang aking akala, alam niyo ang ugali ko pagdating sa gawain ng Diyos. Kasi, tsaka niya sinabing, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ikaw, alam mo yan, simula pagkabata mo, binabasa mo na ang banal na kasulatan. Yung nanay mo, tsaka yung lola mo, tinuruan ka niya ng Biblia simula pagkabata mo. Actually, ang tatay ni Timoteo, Griego. Kaya yung tatay niya, hindi siya tinuruan ng Biblia. Pero ang nagturo sa kanya, nanay niya, tsaka lola niya. Basahin mo, 2 Timoteo 1:5. Na inaalala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na namamalagi muna kay Loida na iyong lelang at kay Eunice na iyong ina, at ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Kita mo. Isipin mo ang isang bata na namumuhay sa mapanganib na panahon na wala siyang lolang makadiyos at wala siyang nanay na makadiyos. At wala siyang Apostol Pablo sa kanyang buhay na magsasabing,
Alam mo ang doktrina ko, alam mo ang aral ko, alam mo ang pananampalataya ko. Sapagkat etong mga taong ito na dapat nagiging impluwensya sa pananampalataya andun. Kasama ng mga tao sa sanlibutan. You see? And that's the implication. And you go sa verse 16, all scripture is given by the inspiration of God. Kung hindi pa sapat yung halimbawa namin sa inyo, tignan nyo ang banal na kasulatan ninyo. Sapagkat ang banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Yung doktrina naming sinasabi sa inyo na pinamumuhay namin, kung diskumpiyado kayo sa aming mga doktrina, tignan nyo sa banal na kasulatan at makikita nyo. We tried our best, yung nakasulat yan, sapagkat ang salita ng Diyos ay kinasihan ng Diyos at kapakinabang sa pagdodoktrina, sa pagtutuwid, diba? Sa pagsansala ng maling aral, para ang tao ng Diyos, kahit na mapanganib ang panahon, magtatayo pa rin ng Diyos ng mga taong handa at tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Kahit na anong sama ng panahon, magtatayo ang Diyos ng mga tao ng Diyos. Pero kailangan ng mga apostol Pablo, kailangan ng mga magulang na makadiyos, kailangan ng mga pastor na makadiyos, kailangan ng Biblia na ipinapangaral in all its strength, sa doktrina, sa pagre-rebuke, sa pag-exhort, at sa pagsasanay. Kahit anong sama ng panahon, kahit na ang mga tao makasarili, at kahit na maraming peking relihiyon na gumagana sa daigdig na kagabi pinag-uusapan na. At lahat yan, isa lang ang gustong mangyari ng dyablo niyan. Isa lang ang gustong mangyari ng dyablo sa mga masasamang patutuo na nangyayari sa buhay ng mga Kristiyano. Malapastangan ang ebanghelyo ng Diyos. Isipin mo. Sinisira ang reputasyon ng ebanghelyo. Diba? Dahil kung ang tao malayo pa lang tinitignan niya na yung ebanghelyo at ang sabi niya, walang kwenta. Yung mga nangangaral ng ebanghelyo, yan ang gumagawa sa akin ng masama. Tingin mo ba? Makikinig pa sila sa ebanghelyo ng Diyos. Ba, nakikisipatya tayo sa kahinaan ng tao, kahit ang mga kapatid natin, Baptist, pastor, mga Kristiyano. Wala dapat mag-isip na nakatayo ka, bukas babagsak ka. Na kailangan manampalataya kay Kristo. Diba? Sa biyaya lamang. At nananalangin para tayo, para sa mga kapatid natin na bumagsak na tumayo sila. Hindi lang sa iglesyang ito, pati sa mga nababalitaan natin, yung mga gulong nangyayari sa mga Baptist churches. Pero isa lang ang gustong mangyari ng dyablo dyan. Masira ang kredibilidad ng ebanghelyo. Sapagkat ang ebanghelyo ng Diyos ay kapangyarihan sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya makakarinig ka ng mga preacher sa huling panahon, hindi na naniniwala na ang ebanghelyo sapat. Bakit? Marami sa kanila nag-invest ng maraming buhay, maraming oras sa gawain ng Diyos, yung mga taong tinuruan nila hindi na convert. At sinisip nila, baka talagang kulang ang ebanghelyo ni Kristo. You see, mga tao na alam nila ang Biblia nila pero hindi sila naglilingkod sa Diyos. If you have been preaching the gospel for so many years, ano sa palagay mo? Hindi ba maiisip mo? Baka ang ebanghelyo talaga kulang. Baka kailangan natin dumikit kay mayor. Baka talagang dumikit tayo kay gobyerno. Baka kailangan maging politiko tayo para yung mga tao maniwala sa ebanghelyo. No. Kailangan tayo bumalik sa importansya salita ng Diyos. Kahit nagfe-fail ang marami sa atin.
sapagkat napaka-natural sa tao na magkamali. Pero ang tumayo, magpatuloy, magsisi, manatili sa pananampalataya, biyaya ng Diyos. Diba? Kasi kaya, ang haba ng introduction ko, samantalang nais kong ipangharal ngayon sa unang Tesalonica, anong dapat ugaliin ng mga nagdadala ng Ebanghelyo? And meron tayong tatlo. Let's go back. It's 1 Thessalonians. And I will be quick. Kumbaga, ito na yung pinaka-icing. Kanina, yun yung pinaka-foundation. Una, ang nangangaral ng Ebanghelyo, ang nagbabahagi ng Ebanghelyo, o sabihin natin yung nagdidisipulo. Kapag tayo ay nag-engage tayo sa pag-aakay ng kaluluwa, kapag may bagong Kristiyano sa ating kalagitnaan, at gusto nating i-share sa kanya ang gospel, at i-encourage natin siya na na magpatuloy sa Ebanghelyong tinanggap natin. Una, ang nagsasalita patungkol sa Ebanghelyo ay dapat malakas ang loob. Verse 2. Nagkaroon kami ng kalakasan ng loob. Hindi pwede na nagbabahagi ng salita ng Diyos, walang determinasyon, pabago-bagong isip, hindi matatag. Bakit malakas ang loob? Yung kasunod na salita, dahil sa ating Diyos. Ang taong nagbabahagi ng Ebanghelyo, bakit siya matapang? Bakit siya handa na harapin anumang consequence ng kanyang pagsunod kay Kristo? Hindi dahil sa kanyang sarili, kung hindi dahil sa Diyos. Diyos ang tumawag sa kanya, Diyos ang nagligtas sa kanya, Diyos ang magpapalakas sa kanya, Diyos ang magtatayo sa kanya, Diyos ang mag-iingat sa kanya dahil sa Diyos. Sa panahong ito ng mga tao, meron na silang dahilan at ibang dahilan para lumakas ang loob nila. Niisip ng mga Kristiyano na magiging epektibo sila sa pagbabahagi ng Ebanghelyo sapagkat may mga pera sila, malalakas sila at matatalino sila. Kaya habol sila ng habol ng kayamanan para sabi nila maging epektibo sila sa pagdadala ng Ebanghelyo. Mga young people, walang katapusan, aral, hindi nakukontento para sabi nila makapaglingkod sila sa Diyos, and yet hindi sila nakakapaglingkod sa Diyos. Walang ibang dapat pinanggagalingan ng lakas ng loob ng Kristiyano para sa Ebanghelyo maliban sa ating Diyos. Sapagkat nasusulat, huwag ang pantas na tao ay magmapuri sa kanyang karunungan. At huwag ang mayamang tao ay magmapuri dahil sa kanyang kayamanan. At huwag ang malakas na tao ay mamapuri dahil sa kanyang kalakasan. Kundi ang ipagmapuri niya ay kilala niya ang Diyos. Na ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay mabiyaya, at ang Diyos ay matuwid sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa Ebanghelyo nalaman natin na bawat kasalanan ay merong kabayaran. Yan ang unang-unang mensahe ng Ebanghelyo. Kaya namatay si Kristo ay para kabayaran ng kasalanan, na ang kasalanan ay hindi pinagtatakpan ng Diyos at tinatago kung saan, kung hindi pinagbabayaran. At ang Diyos ay matuwid na tagasingil at maniningil ang Diyos. Sa Ebanghelyo natutunan natin na ang Diyos, kung marunong siyang magalit, marunong din siyang mag-alis ng kanyang puot
at ang Diyos ay maawain. Nalaman natin sa Ebanghelyo ng Diyos ay makapangyarihan. At kapag ang Diyos ay nagligtas, hindi siya parang nagbibigay ng ayuda na pantawid gutom sa isang maghapon. Ang ginagawa ng Panginoon, nililigtas niya ang tao mula sa pangit na kalagayan at ilalagay niya sa isang matuwid na landas na dapat siyang magsanay. Sinabi ni David sa awit 40, minamahal ko ang Panginoon sapagkat narinig niya ang aking tawag. Sumisigaw ako sa Kanya mula sa isang malalim na putik, na burak, at pinakinggan niya ang aking panalangin. Iniangat niya ako at nilagay niya ako sa isang malaking bato at Kanyang itinatag ang aking mga landas. Ang kaligtasan ay hindi ayuda para sa makasalanan. Ito ay pagbibigay ng isang bagong buhay para sa makasalanan. Kung hindi ka binigyan ng Diyos ng bagong buhay, wala kang kaligtasan. Diba? And so, sinabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Malakas ang loob ko na ang Ebanghelyo ay may kapangyarihan sapagkat ito ay kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Hahamunin ng tao ang katuwiran ng Ebanghelyo. Alam ko ang katuwiran ng Diyos ay laging mananaig sapagkat sa katuwiran ng Diyos ay ipinahayag sa Ebanghelyo at ang matuwid ay dapat mamuhay sa pananampalataya. Yan. Bakit sinabi ni Pablo na malakas ang loob nila dahil sa Diyos? Talatang 3, sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya. Kumpiyansa tayo sa Ebanghelyong daladala natin sapagkat nakita natin at naranasan natin at nakita natin ang pagiging tama ng Ebanghelyo. Ang taong hindi pa nakumbinsi ng salita ng Diyos palaging tama, hindi magkakaroon ng kumpiyansa sa salita ng Diyos. Makikita natin na malakas ang kanilang loob dahil sa ating Diyos sapagkat alam nila na ang kanilang motibo ay hindi pangdaraya at hindi karumihan at hindi kamalian. Diba? Hindi tayo pwede maging kumpiyansa sa Diyos na alam natin ang Diyos magagalit sa mga pinaggagawa natin. Alam mo yun? Hindi tayo pwede maging kumpiyansa sa Diyos at gagamitin natin ang salita ng Diyos para sa pamumuhay natin na alam natin na ang motibo natin hindi gusto ng Diyos. Kaya makikita mo na malakas ang loob ng mga apostol na dalhin at salitain ang Ebanghelyo. Sapagkat tama ang kanilang iniaaral. Alam nila yun, nasubukan nila yun, natikman nila yun. Ito si Apostol Pablo, sinubukan niyang labanan ng Panginoon pero hindi siya nakatakas sa Panginoon. Di ba? Paano mo ikakahiya ang salita ng Diyos? Kung yung salita ng Diyos, inambush ka niyan. At idiba niya ng buhay mo. The moment na makilala mo si Kristo, you turn around. Paano mo ikakahiya yan? Di ba? It is a life-changing experience. At gusto ko lang pala ipaalala, nakalimutan ko dito sa part na to. Sa gitna ng maraming kaligaligan. Sabihin nyo, nangangaral sila ng Ebanghelyo, hindi mapayapa. Magulo. Kaaway nila ang mga tao. Galit sa kanila ang mga tao. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka epektibo sa Ebanghelyo kasi inuusig ka. Actually, yung pag-uusig natin, yan pa nga ang pinakamagandang lugar kung saan magsimula ang Ebanghelyo. Ibig sabihin, the more tayo nakikipagkompromiso para walang gulo, the more tayong hindi nagiging epektibo sa Ebanghelyo. Ang ipinangangaral natin, Kristong napako sa krus. Diba? Hindi Kristong gagawin ng lahat para sa sanlibutan. Kung hindi Kristong namatay para sa kanyang pinaniniwalaan,
sa kanyang tinitindigan. Kung hindi Kristong mamamatay para gawin ang kalooban ng Diyos. Yan ang Kristong pinangangaral natin at yan ang Kristong nagligtas sa atin. Meron pa. Sapagkat alam nila na yung ebanghelyong ipinangangaral nila, pagtitiwala lang ng Diyos. At isang araw, magbibigay sulit tayo sa Diyos. Kung kaya't hindi na importanteng magbigay lugod sa mga tao. Verse 4, kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita. Hindi gaya na nagbibigay lugod sa mga tao. Tandaan mo, pagka ikaw ay naging men pleaser, ikakahiya mo na yung ebanghelyo ng Diyos. Titignan mo na ang tao mula ulo hanggang paa at manginginig ka na. Kung anong sinabi ng Diyos, yun ang dapat mangyari. Kaya sa huling panahon, ang kailangang pagtibayan ng Kristiyano, yung kanyang pagdepende sa salita ng Diyos. And sad to say, many Christians ay wala talagang karanasan sa pagsunod kay Kristo. Sad to say. Because hindi yun nire-reinforce sa mga iglesia. And then, verse 6. Sapagkat hindi kami nasumpungang nagsigamit kailanman ng mga salitang pampaimbabaw, gaya ng nalalaman ninyo, ni nang balabal man ang kasakiman, saksi ang Diyos, ni nagsihanap man sa mga tao ng kapurihan, ni sa inyo man, ni sa iba man, at maaaring nagsigamit kami ng kapahamalaan, gaya ng mga apostol ni Kristo. Bakit kami matapang? Na magsalita ng salita ng Panginoon. Ba't malakas ang loob namin? At alam ninyo, di namin kayo ginamit. Sa madaling salita. Hindi namin kayo ginamit para yung agenda namin sa buhay namin matupad. Na sa huling panahon, ang simbahan ay nagiging instrumento na lamang para matupad ang lahat ng pangarap ng pastor. No. Kaya ang ebanghelyo medyo kukid ng konti ayon sa agenda ng nangangaral. Diba? Mahihiya ka. Hindi ka kumpiyansa. Hindi namin kayo binola. Hindi kami nag-input. Hindi ako nangaral para lumaki ang offering. Anong ikakahiya ko sa pangangaral ko? Tinuturuan ko kayong ayusin yung mga buhay nyo, inaayos ko yung buhay ko. And that's fair. Hindi ko pinapaayos sa inyo ang buhay ko. Hindi ako nangangarap at gagamitin kita para mawalan ka ng pangarap, antuparin mo yung pangarap ko. Diba? So, Apostol Pablo, sabi niya, alam niyo, nangaral kami sa inyo. Kaya kami nangangaral lang straight sapagkat hindi wala sa interest namin na makinabang. Kaya rin namin magtrabaho. Kaya rin namin magsikap. Kaya rin namin gumawa. Kung kaya't malakas ang aming loob sa ebanghelyong ipinangangaral namin. Diba? Ngayon, hindi kami naghanap ng kapurihan. Ayaw namin sumikat. Diba? Mukha namin, hindi namin pinalalagay sa tarpaulin. Diba? Yung mga pangalan namin, hindi namin pinapalagay sa tracts. Friday. Hindi ko kailangan ng quotation. Nandun yung mukha ko. Ba't para mukha lang mo naman, ikaw naka-invento ng salitang yan. Di ba? Di ba? Bakit ka naghahanap ng kapurihan? Sabi ng Panginoon na naghahanap ng kapurihan sa kanyang sarili ay may kasinungalingan sa kanya. Ang totoong mga ngaral, sabi ni Kristo, hindi naghahanap ng kanyang sariling kapurihan, kundi sa kapurihan na nagsugo sa kanya.
Kaya ang sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, kayo, paano kayo sasampalataya, naghahanap kayo ng papuri sa tao? See? Isipin mo, halimbawa, ngayong umaga, yung ipangangaral ko, tatama sa agenda ko. Ipangangaral ko pa ba yun? Diba? Dapat kong gawin, magsisimuna ako. At lumapit ako sa Panginoon, examine ang aking sarili. O ako'y naging matapat ba sa pagtitiwala ng Diyos? Kung nakita ko na ako'y nagkakamali, ako'y aamin sa aking mga pagkakasala at hihingi ako ng Diyos at ng tulong sa Diyos na ituwid ang aking mga maling gawain. At ganun ang practice ng bawat isa sa atin. Hindi malakas lang tayo magsalita, magaling lang tayo magsalita, pero totoo, hindi natin ine-examine ang mga sarili natin. Hindi tama. Alam ko mga Baptist matatapang, kung tapang ang pinag-uusapan, talagang matapang. Pero paano yung motibo? Paano yung kapurihan? Kapurihan ba talaga ng Diyos ang hinahanap? Hindi ko sinasabi to para sa iba na alam ninyo o alam natin. Sinasabi ko to para sa atin ngayong umaga. Sapagkat wala tayong ibang gagawin mentras tayong nagpapatuloy at hinahatak tayo ng sanlibutan. At parang lahat ng itinatayo natin ay tinatamaan ng alon sa tabing dagat, wala tayong ibang gagawin maliban sa manghawak sa Ebanghelyo ni Kristo. At ang lakas ng loob dito sa Ebanghelyo ni Kristo, alam ng Diyos ang ating pananampalataya sa Kanya. Alam natin na hindi tayo sumasampalataya sa Diyos para lang sa material. Dahil kung pananampalataya ko ay para lang sa daigdig na to, sa oras na maghihirap ako, tatalikuran ko ang Ebanghelyo. Nakakapagtiwala ako sa Diyos sapagkat kilala ko ang Diyos. Makakapagtiwala tayo sa Panginoon sapagkat may ginawa siya sa atin, may pinaranas siya sa atin. May binago siya sa atin. May tinulong siya sa atin na hindi kayang alisin ng kahirapan. Isipin mo, bawat pasensyang taglay natin, natutunan natin kay Kristo na ating Panginoon. Diba? Hindi dahil sa kailangan lang natin ng Diyos, kundi ang Diyos na ang buhay natin. And so, ngayon, hindi lang po tapang. Kailangan marunong ding maging malumanay. Verse 7, kundi kami ay nangagpakalumanay sa gitna ninyo. At isang bagay na kailangan nating matutunan. Hindi pwedeng po tapang. Sa pagdadala ng Ebanghelyo, marunong din tayong maging malumanay. Verse 7. Naggaya ng isang sisiwa, nurse. Kaya sinabi ko kanina na yung nurse nung unang panahon, hindi naman yun as a profession. Kailan lang naging profession ng nurse? Diba? Now, madali mong maintindihan, yung nanay na nagpapadede ng anak, ganong klaseng lumanay. Pagka inaamo-amo ang kanyang sariling anak. Isipin mo kapag nangaral tayo ng Ebanghelyo, nagdala tayo ng tao sa Panginoon, hindi natin tinuturing na ibang tao na yan. Tinuturing natin yung sarili nating anak, sarili nating kapatid, etc. Hindi natin tinuturing yan na ibang tao. At doon tayo natututo ng lumanay. Nung una akong tinawag ng Diyos para mangaral. Kung sa gaspang, magaspang ako na magaspang. Hanggang ngayon, magaspang pa rin ako magsalita. Pero, marunong na rin ako maging malumanay sa biyaya ng Diyos. Sa mga nakasama ko rito ng pagsisimula, marami pa akong hindi natutunan sa ganyang bagay, pero nakita nyo naman na pinagsisikapan ko rin sa biyaya ng Diyos. Sabi nga ni Brother Venus, Pastor, buti di ka nagwawala. Dahil sa talatang ito, may mga kapatid tayo rito, alam niyo, na hindi ko laging dinadaan sa taas ng boses.
dinadaan ka sa lumanay. Ibig sabihin, marunong tayong hard, marunong tayong soft, parang masahista yan. Pag hard lang alam mo, paano diba? Paano magpapamasahe sa'yo matatanda? May mga sakit sa diba? Buto. Diba? At hindi naman pwede puso, puro kalumanay, walang lakas ng loob. Diba? Babalahuwain ka ng tinuturuan mo. Na-open ka na, tahimik ka lang. Diba? Kailangan kombinasyon yan. Lakas ng loob at tamang lumanay. Bakit? Because ang ibinibigay natin sa Kanya, ebanghelyo. Nakakalimutan natin na ibinibigay natin, hindi natin salita. Salita ng Diyos. Iisip natin, nakakalimutan natin madalas, na yung tinuturo nating salita may sariling kapangyarihan. Minamadali natin ang resulta. Pinipwersa natin ang resulta. Samantalang ang ibinibigay natin, ebanghelyo. At ang ebanghelyo ng Diyos ay kapangyarihan ng Diyos. Isipin mo kung maglalagay ka ng binhi at araw-araw binubungkal mo kasi ang tagal sumibol, hindi mabubuhay yun. Pasensya. Pasensya. Maraming pasensya. Hindi lahat ng tao mabilis matuto. Lalo na yung mga lumaking walang pundasyon, kailangan mo ng mahabang. Diyos ko, Panginoon, patawarin. Diba? Isipin mo, ayaw mo tumanggap kay Kristo, John 3:16, isusulat ko sa kamao ko. John 3:16. Diba? Ang ibinibigay natin, ebanghelyo. Pangalawa, ang ibinibigay natin, bahagi ng buhay natin. Nandyan, verse 8. Gayon din naman, palibhasa ay may magiliw na pag-ibig sa inyo, kinalugdan namin kayong bahaginan, hindi lamang ng ebanghelyo ng Diyos, of course, ebanghelyo, kundi naman ng aming sariling kaluluwa, sapagkat kayo'y naging lalong mahal sa amin. Diba? I'll give you an example. Sa palagay ko, maobserbahan nyo ito sa sanlibutan. May mali ba na ang mga magulang pinapangaralan nila mga anak nila? Wala. May mali ba na ang mga magulang pinapalo nila ang mga anak nila pag nagkakasala? Halong wala. Kailangan yun. Kailangan mabagsik ang magulang. Pero bakit maraming mga nagre-rebelde sa sanlibutan? Sapagkat sa panahon na kailangan ng mga anak ang magulang, wala. Nandyan lang sila para mangaral, pero hindi sila nandyan para ibahagi yung buhay nila sa mga anak nila. And they think, binigyan na kita ng baon, ayos na yan, magpakatino ka. Pero wala sila sa mga importanteng moments ng buhay. Sa pangangaral ng ebanghelyo, hindi pwedeng nandyan lang tayo para mag-rebuke. Pero hindi tayo nandyan para gabayan sila sa panahon na wala silang problema. Hindi maaari na hihintayin lang natin sino ba magkakasala rito para naman maibahagi ko ang ebanghelyo. No. Kagaya ng lagi kong pinapangaral sa inyo, hindi na natin hihintayin na magka-problema bago tayo magturo. Sapagkat dahil matatanda tayo, malayo pa yung problema na nakikita na natin ngayon. Sa ganung paraan, hindi natin basta ibinibigay yung bagsik ng ebanghelyo. Oh, Diyos ko. Ang ibinibigay natin, buhay natin. Diba? Ibigay natin, buhay natin. Kapag sinabi natin sa tao, nagmamalasakit tayo, hindi na tayo sabi, nagmamalasakit tayo. Talagang. Maliit lang yung binigay ko sa'yo, pero yung binigay ko sa'yo, ikabubuhay ko na yan. Di ba? At hindi ko binili ang loyalty mo. Sa dami ng itinulong sa iyo ng Panginoon, binigtinuruan kitang magpasya sa sarili mo. Hindi kita tinuruan para maging loyal ka sa akin habang buhay. Hindi ganyan ang ebanghelyo. Kundi dalangin ko sa Diyos isang araw, kagaya ng nagdesisyon akong susunod ako kay Kristo, sana sumunod ka rin kay Kristo. Nandyan ako o wala ako.
Paano ka mabubuo? Diba? Hindi galing sa Bible ang binahagi ko sa inyo. Kaya minsan tayo mga matatanda, pinapadaan tayo ng Diyos sa rough roads. Para yung mga bata, hindi pa nangyayari, alam na nila. Sa atin ang kamatayan, para sa kanila ang buhay. At doon mo sasabihin, kaya ako na ipangangaral sa iyo yan kasi dinaan ko yan at nalagpasan ko yan sa biyaya ng Diyos. Diba, ang hirap nangangaral ka, di mo nalagpasan yung pinangangaral mo. Diba, sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, nangangaral ka, huwag magnakaw, ikaw nagnanakaw ka. Diba? Which is, Diyos, makapagkasamin. Kasi minsan, nawawala ang lumanay natin sapagkat alam natin sa sarili natin, tayo mismo may mga pagkakamali, hindi natin maharap sa Diyos, ibinubuhos natin sa ibang taong nagkakamali. Diba? Mga frustration natin sa buhay, ibinubuhos natin sa mga taong alam natin na kailangan nila ng tulong. Sinasabi ng Bible, huwag humatol nang hindi mahatulan. Sapagkat kung anong hinahatol mo, yun ang ihahatol si kabalik. At sinasabi, bakit mo tinitignan yung malaking, yung muta ng mata ng kapatid mo? Nakita mo, ang laki-laki ng iyong biga na nasa mata mo, na halos hindi mo makita ang kalagayan mo sa harapan ng Diyos. Diba? Totoo na ang ebanghelyo mabagsik. At nakita nyo kung paano tayong mangaral. Na wala tayong sinisinong tao. Pagkat ang Diyos ay walang nire-respetong tao. Subalit tinitignan natin ang sarili natin na tayo ay taong nangangailangan din sa Diyos at pinagmamalasakitan natin ang mga mahihina. Pag alam mong mahina, huwag mong tisurin. Pag alam mong matitisod, pigilan mo sarili mo. Di ba? Na ang lakas sa pananampalataya, marunong na tayo magdala ng sarili natin. At kapag ating itinuwid, kaya natin panindigan ang pagtutuwid natin. Ganyan na pagiging magulang. Hindi ba? Sapagkat minamahal natin sila at alam ng Diyos minamahal natin sila. Pero kailangan nating maintindihan kung gaano ka katapang sa ebanghelyo, kailangan marunong ka ding maging malumanay ayon sa panahon. Sapagkat minsan susubo na lang natin, binibigay pa natin sa mga taong nangangailangan sa Diyos. Isipin mo, ibinigay mo yung maraming porsyon ng buhay mo sa mga taong hindi magmamahal sa Diyos. Hindi nagtuturo sa atin yan na magtanim ng sama ng loob sa gawain ng Diyos. Nagtuturo sa atin yan na lalong magpakumbaba sa Panginoon. Having obtained help from God. Isipin mo, hanggang sa araw na to, tinutulungan tayo ng Diyos. Di ba? Isipin mo, alam mo, yung ma-discourage ka dahil kagagawan mo, okay lang eh. Pero yung ma-discourage ka dahil kagagawan ng iba, pero tinutulungan ka ng Diyos na magpatuloy, purihin ang Panginoon, napakabuti ni Kristo. Isipin mo, mahinahon tayo sapagkat marunong tayong magsikap at ayaw nating maging pasanin ng mga taong tinuturuan natin ng ebanghelyo. 2:9. Sapagkat inaalala ninyo mga kapatid ang aming pagpapagal at pagdaramdam. Amin ngang ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos, kami gumagawa't gabit araw upang huwag kaming maging isang pasanin sa kanino man sa inyo. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang pagpupuyat ko sa inyo. Alam ng Diyos yan lahat yan. At ayoko na sabihin pa ate. Alam ng Diyos. Gaano kabigat yan sa kalooban. Isipin mo, nagtatrabaho ka para ang ibang tao mabuhay. Isipin mo, hindi ba ganyan ang magulang? Pero isipin mo, lahat ng pagpapagal mo, mawawala ng kabuluhan dahil nawalan ka ng hinahon. Diyos ko, Panginoon.
Yung itinayo mo, ikaw ang sumira. Kasi hindi ka nagpigil. Diba? Diba? Pag sinabing mahinahon, trabaho lang. Consistency lang. Ang tao, binabalik-balikan mo. Hindi ka siniseryoso, balikan mo lang. Makikita niya yung hinahon ng Diyos sa'yo. Huwag mo sukuan ng mahihina. Diba? Di pwede ang mga bata, pagka iyak na iyak, babalian mo ng kamay. Iyakin ka? Diba? Diba? Tiyagain mo lang kasi wala naman trabahong hindi matyaga. Walang trabahong hindi pinagtsatsagaan. Isang araw maglalakihan din yung mga yan. Isang araw pag napalaki mo ng tama yan, katuwang mo na yan sa gawain ng Diyos. Tuwang mo na yan sa pamilya. Maaasahan mo na yan, basta palakihin mo ng tama. Ganyan sa simbahan, mga kapatid, hindi natin hawak ang bukas. Hindi natin makokontrol ang resulta. Pero pwede natin kontrolin yung mga effort na ginagawa natin ngayon. Alam natin yun, pag naghasik ka sa espiritu, aani ka sa espiritu. Pag nasik ka sa laman, aani ka sa laman. Pag sineryoso mo ang salita ng Diyos, seryosohin ka ng Diyos. Ano pa? Hindi mo alam ang resulta bukas, pero yung ginagawa mo, alam mo. Alam natin kung paano natin dinadala ang salita ng Diyos sa mga tao. Alam natin kung gaano kainit ang ulo natin, alam natin kung gaano kalamig ang ulo natin. Alam natin kung gaano tayo kahina, alam natin kung gaano tayo kalakas. Yung resulta hindi natin alam. Hindi makokontrol ng magsasaka yung ganda ng tanim. Pero pwede niyang kontrolin yung pagdidilig niya, yung paglalagay niya ng fertilizer. Hindi ba? Pag nilagyan ko ng fertilizer na nakamamatay yung mga pananim ni Mayan, hindi patay lahat. Di ba? Ibig ko sabihin. Minsan nakakalimutan natin yan. Pangatlo. Huwag natin kakalimutan na. Hindi tayo dapat maging pasanin sa mga taong dinadala natin sa Panginoon. Pangatlo, 2:10, ang karugtong na talata. Kayo'y mga saksi, at ang Diyos man, at kung gaanong pagkabanal at pagkamatuwid, at pagkawalang kapintasan ang inugali namin sa inyo ng mga nagsisisampalataya. Marunong ka magsalita ng ebanghelyo na malakas ang loob. Malumanay ka din. Pero babantayan mo ang iyong inuugali sa mga taong tinuturuan mo ng ebanghelyo. Importante yun yan. Punta ka sa 2 Corinthians 6:3. Hindi nagbibigay ng kadahilanan sa ikatitisod sa anuman upang ang aming ministeryo ay huwag mapulaan. Diba? Ang mga nagdadala ng ebanghelyo at nangangaral ng ebanghelyo ay unang-una sa lahat, halimbawa, sapagkat kung hindi natin didisiplinahin ang sarili natin, sa dulo, tayo na ang nagpagal sa gawain ng Diyos, tayo pa ang tinakwil. Unang Korinto 9:27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ang itakwil. Diba? At ito importante. Unang Korinto 9:27.
Mahirap na nagtutuwid tayo ng ibang tao at mayroon silang sumbat pabalik sa atin. Kaya kailangan hindi lang tayong malakas ang loob sa pagtuturo ng Ebanghelyo, hindi lang tayong malumanay sa pagtuturo ng Ebanghelyo, umuugali tayo ng mabuti. Nagpapakita ng banal na pamumuhay, matuwid na pamumuhay at sinisikap natin huwag masira ang patutuo natin sa pagtuturo ng Ebanghelyo. Bakit? Una, sapagkat para tayong mga ama, para tayong mga magulang ng mga dinadala natin sa Panginoon. Verse 11, gaya naman ng inyong nalalaman kung ano ang inuugali namin sa bawat isa sa inyo na gaya ng isang ama sa kanyang sariling anak. Halimbawa, role model. Sa totoo niyan, kung anong antas ng maturity mo sa banal na kasulatan bilang Kristiyano, yan lang din ang pwede mong ituro sa dinadala mong tao kay Kristo. Kaya nakakalungkot, kahit tignan mo yan sa physical na sitwasyon, mahina ang pundasyon ng pamilyang Pilipino. Sapagkat maraming pumasok sa pagpapamilya na hindi nakahanda. Diba? Dami. Isipin mo kung ganyan na nangyayari sa pagdidisipulo. Marami nagdadala ng tao sa Panginoon na itong mga nagdadala ng tao sa Panginoon, sila pa yung mga numero unong nakakatisod sa loob ng iglesia. So kailangan nating intindihin itong mga bagay na ito na at marunong tayong mangaral ng Ebanghelyo pero bantayan natin ang mga pag-uugali natin. Bantayan natin mga pamumuhay natin. Kailangan natin ito pare-parehas. Hindi ko lang ito kailangan nyo rin ito. Hindi na ito kailangan ko rin ito. Kasi magulang tayo sa mga taong dinadala natin sa Panginoon. Nasa unahan ka niyan. Hindi mo kailangan ng posisyon para maging leader. Sa oras na magkaroon ka ng impluensya sa iyong kapwa, leader ka na rin. Nasa unahan ka, ikaw ang ginagaya, ikaw ang sinusundan. Di ba leader ka na din? Kailangan marunong tayong magpalakas ng loob ng mga taong tinuturuan natin sa Panginoon. Marunong tayong mang-encourage. Makikita mo dyan. Naggaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak na kayo'y inaaralan. Marunong ka magturo. Marunong ka mag-aral kaya mong aralan yung mga taong dinadala mo sa Panginoon. Hindi pwedeng kwentuhan palagi ang discipleship nyo sa church. Kailangan marunong ka mag-aral, magturo. Hindi pwede ang ating fellowship sa simbahan puro lokohan. Bantayan din natin ang halimbawa ng bibig natin. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, but shun profane and vain babblings. Mag-ingat sa mga salitang walang kabuluhan. Bakit? Lalong nagpapayabong yan ng kasamaan. Ito, mga kwentong mamaya nagkakatisawan na. Sa atin, biro lang sapagkat nakasanayan natin, pero hindi tayo aware dahil hindi tayo maingat sa mga sarili natin. Kailangan natin yung matutunan. Isipin mo na kahit anong kahandaan natin para sa gawain ng Panginoon, pero hindi natin binantayan ang sarili natin, yung itinayo natin, tayo rin ang sumira. At ito ay isang pagpapaalala sa ating lahat, mga kapatid. Na bilang mga anak natin yan sa pananampalataya, hindi lang natin yan inaaralan. Pinalalakas natin ang loob niyan. Hindi ka nagtuturo para dumiscourage yung tao. Diba? Napakapalad na nakatikim ng magandang discipleship.
malakas ang loob nyo. Pinalakas ng Diyos ang loob nyo. Diba? Pero hindi lang kayo inaralan ng Panginoon. Sa panahon na kayo'y bumabagsak, may nagsasabi sa inyo magpatuloy. May nagpapaliwanag sa inyo, mga kapatid, ganyan talaga sa umpisa. Hindi ba sinabi ko sa iyo, mangyayari itong panahon na to? O, wag mong ikahina ng kalooban mo yan. Mangyayari talaga yan. Pero malalagpasan mo yan. Diba? Para ka nagbibisikleta ng malayo dyan eh. Sa umpisa ng mga nagbibisikleta, pag tinignan mo sa Google Map yun, pantay-pantay lahat eh. Pero ang sabi nung isang nagbisikleta na, Brad, pagdating doon, pababa yun. Ay talaga? Pero huwag kang masyadong magpakasaya. Pagdating mo sa banda-banda doon, aangat uli yun. Pataas naman, mahirap yun, Brad, pero huwag kang malumbay pagkatapos noon. Meron pang isang pababa. Hindi ba? Yung mga taong dumaan na doon, kaya nilang i-explain yun. Ang mga Kristiyano, mga tinuturuan natin sa Panginoon, sa umpisa pa lang, sabihin nila, Brad, sister, yung sinabi mo tungkol sa Panginoon, ginawa ko, pero bakit ganito ang resulta? Anong gagawin mo? Kailangan marunong ka magpalakas ng loob. Brad, mangyayari talaga yan. Diba? Kapatid, mangyayari talaga yan. Dadaan ka talaga sa maraming, diba? Maraming pag-uusig at maraming kahirapan tungkol kay Kristo. Lalo na pag nag-uumpisa ka, alam mo, kahit yung mga taong wala sa Diyos, yung mga taong gusto nang tumigil sa bisyo, may mga taong nakakatigil sa bisyo sa pamagitan ng rehab, tama? Isa sa mga reason kung bakit nagiging epektibo yun, sapagkat may mga partners sila na nagpapaalala sa kanila. Accountability partner. Sabi ng Ecclesiastes, yung dalawa, mas mabuti kaysa sa isa. Pag bumagsak yung isa, may magtatayo sa kanila. Ng disciples. Pag hindi ka magdadala ng tao kay Kristo at pag marunong na, iiwanan mo na at gagawin mo ng kakompetensya. Pag marunong ka na, magsuntukan tayo. Diba? Maganda-ganda yung paminsan-minsan ng sparring. Pero kaya mo siya ini-sparring para lalong lumakas. At ikaw din, kailangan mong magpakalakas. Diba? Hindi pwedeng kung kailan dumating yung mga katuwang natin sa gawain ng Diyos, tsaka tayo nagpahina-hina. Kasi naubusan na tayo ng tricks. Kaya isipin mo sa mga bagong Kristiyano, kung may nag-i-encourage sa inyo, isipin nyo, sino ang nag-i-encourage sa mga umi-encourage sa inyo? Kaya sinabi ni Apostol Pablo, pinalalakas lang ng Diyos ang loob namin. Diba? Isipin mo, kapatid, pag may nag-encourage, pagka na-discourage ka, may magpapaalala sa'yo. Pag na-discourage yung nagpapaalala sa'yo, may mag-i-encourage sa kanya. At pag yung nag-encourage sa'yo, na-discourage, may mag-i-encourage sa kanya. Hanggang sa dumating sa pastor, sino mag-i-encourage sa pastor? Yung sinasabi na Apostol Pablo, pinalalakas ng Diyos ang loob namin. Kasi ba napaka-blessed na may tinuturing ng Ama sa pananampalataya na pwede mong sundan? Hindi ba? Alam niyo yan, kayo mga Kristiyano, mga binatang Kristiyano, mga magulang nyo wala sa Panginoon. Yung nilalakaran yung prinsipyo, ayaw nilakaran ng mga magulang nyo. Alam niyo kung gaano kahirap nyo. Pero isipin nyo halimbawa, gaano kahirap yun. Kung sinisikap mong sumunod kay Kristo ayon sa halimbawa ng banal na kasulatan, pagkatapos yung mga nasa taas mo, iba ang sinasabi sa salita ng Diyos. Di ko magits, di ko makumbinsi itong banal na kasulatan, kalinaw-linaw, pero hindi ko makita yung sinasabi mo dito. Gusto ko
Gusto kong sumunod. Gusto kong gawin yung kalooban ng Diyos. Pero hindi ko makita dito. Hindi ko mag-aksaya ng buhay. Pero isipin mo, nakatagpo ka na magtuturo sa'yo ng lahat ng sinasabi na sa salita ng Diyos. Tapos ang hina-hina ng loob mo. Ang mga ama nagpapalakas ng loob ng kanilang mga anak. Hindi ba? Di ba kahit anong pangit ng bata, sasabihin ng nanay, nak, maganda ka. Di ba? Yan ang unang-una. Kaya pag ang nanay mo nagsabi sa'yo, pogi ka, huwag ka maniwala. I mean, di ba ano ba trabaho ng magulang? I-discourage ang anak? Hindi, di ba papalakas sila loob ng anak? Kaya mo yan. Isipin mo kung halimbawa, mga magulang sa pananampalataya ang alam lang, kasalanan yan, kasalanan yan, kasalanan yan, kasalanan yan, kasalanan yan. Hindi mo man lang masabi, hoy, kaya mong gawin yan sa pamamagitan ni Kristo. Kung hindi mo kayang gawin yan, magtanong pa sa akin, tuturuan kita, sasamahan kita. At ipapakita ko sa iyo, kaya kong gawin yan, para sa iyo. Matutunan mo. Sinasanay namin kayo, hindi dahil sa hindi kayo pwede. Kung hindi, ayaw namin kayong ma-discourage nang wala sa panahon. Ang pagkaya ng love life, bakit ayaw namin ng mga young people ma-inlove ng maaga? Ayaw namin kayong makatitig ng heartbreak ng maaga. Ang una niyong mahalin, mga magulang mo, mahalin niyo ng buong puso, buong isip, buong lakas. Di ba? Isang araw, sana sa pagmamahal sa inyo ng mga magulang ninyo, makita nyo na mahal kayo ng Diyos. Di ba? Wala kayong mga magulang, pumunta kayo sa simbahan, ang dami nyong magulang dito. At sana nga makatagpo tayo ng mga magulang sa gawain ng Diyos. Di ba? Hindi lang natin inaaralan sila. Pinalalakas nila ang loob nila. At nagpapatotoo tayo. Diba? Hindi ka lang nagsasabi ng alam mo. Nagsasabi ka lang ng ginawa sa'yo ng Diyos. Kaya nga alam ko yan, dinaan ko yan. Diba? Yan nakasulat. Verse 11. Inaaralan, pinalalakas ang loob nyo, at nagpapatotoo. Ako sinabi, nak, huwag ka susunod sa bisyo ko, ako lang. Maklas yun. Diba? Kabilin-bilinan ko sa'yo, huwag kang maglalasing. Ha? Nakita kitang maglasing, suntok ka sa akin. Hindi na mo. Sige. Hindi ka. G. Hindi ka mo, G. Lalasing ako rin. Klase yan. Kaya nagpapatotoo ka eh. Diba? Diba? Magpatuloy kayo sa pananampalataya dahil ilang beses na ako nahirapan pero hindi ako pinabayaan ng Diyos. Di ba? Hindi pa. At ang mga dapat tayong umugali ng mabuti sapagkat tayo ay mga tagapagturo at halimbawa sa Kristiyanong pamumuhay. Verse 12, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. May kasabihan sa sanlibutan na ang mga kabataan ng pag-asa ng bayan. Ano sabi ni Jose Rizal? Totoo ba yun? Jose Rizal ba nagsabi na? Jose Rizal? Jose Rizal. Hindi ko sasabihin na mga kabataan ng pag-asa ng iglesia. Hindi ko sasabihin. Pero pwede ko sabihin na ang mga kabataan na itinatayo natin, yan ang hindi mapapasubali ang testamento ng paglilingkod natin sa Diyos. For so many years, Abraham, hindi niya tinanggap ang pangako. Hindi tinanggap ni Abraham ang pangako ng Diyos. Actually, namatay si Abraham na hindi niya tinanggap ang mana. Pero namatay siya, sinanong niya sa akin. Again, kagaya ng tatay niya si Abraham, hindi niya tinanggap ang pangako. Pero
Minana niya ako. Pag sa tao sa lapuyin mo sa akin, yung pananampalataya ng Abraham, walang kabuluhan. Yung pananampalataya ni Isaac, walang kabuluhan. Yung pananampalataya ni Jacob sa Diyos, walang kabuluhan. Of course, may kabuluhan. Pero ang dahilan kung bakit hindi namatay ang pananampalataya, nagsanay ang matatanda ng susunod na henerasyon. Hindi ko pangarap na pagyayamanin ng Diyos at gawain, pero yung mga tagapagmana natin, simbahan, ay hindi magiging dapat sa panahon. Gusto natin, hinaharap ang gabi nila ang pangako. Kagaya ng pinangako sa atin ng Diyos, sana tanggapin. Hindi na nila kailangan mangapa. At hindi na nila kailangan mahirapan. Kasi binilagay na natin sa kanila ang ganda. Kaya umaasa ako. Kung nakitigas ang ulo nila ngayon, sana kausapin sila ng Diyos. Habang buhay pa tayo at pwede pa silang manumbalik. Dahil pag nanumbalik ka pero patay na ako, anong gagawin mo? Maglilingkod ka sa mga naging matapat sa Diyos. Kahit ikaw pang tagapagmana. Hanggat nandiyan pa ang mga matatanda sa simbahan, sabihin nyo sa mga young people, magbalik loob sa Diyos. Huwag nilang gayahin si Esau. Na dahil sa isang platito ng manhi, pinagpalit niya ang pangako sa kanya ng Diyos. Sabi niya, ano mapapala ako dyan? Alam mo kung anong tinanggihan ni Esau? Ito ang tinanggihan ni Esau. Yung pangako ng Diyos na ipinangako niya kay Abraham. Yun ang tinanggihan ni Esau. Sinabi ng Diyos kay Abraham, tignan mo yung bituin. Ganyan magiging kasing dami ang iyong lahi. Tignan mo mga buhangin sa dagat, magiging ganyan ang kasing dami. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ilalagay kita doon sa isang lugar na pinangako siya. Namatay si Abraham. Ganon din ang sinabi ng Diyos kay Jacob. Jacob, kagaya ng pinangako ko sa tatay mo, pinapangako ko rin sa iyo, ang iyong mga lahi ay magiging kagaya. Ang bituin sa langit, buwangan sa dagat. Ngayon, ipapasa na ni Jacob sa mga anak niya. Meron siyang isang anak na sabi, alam ko dyan, napangako ng Diyos na yan. Mamamatay ako sa gutom. At yun, narinig na yun. Tahalaga ito, tao. Akala niya, pangakuan ka ng Diyos ng bituin sa langit at buhangin sa dagat, papatayin ka ng Diyos sa gutom, mahina ang pananalig mo. Diba? Tama lang na hindi ka pangakuan ng Diyos. Diba? Siya na hindi pinagkait ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Ibinigay sa atin ng walang bayad. Pagkakait ba ng Diyos sa atin yung mga bagay na kailangan natin? Kung mamahalin lamang sana natin ang Diyos ng buong puso, buong isip at buong lakas. Kung bawat himay-himay ng ating pag-iisip ay tinutuon natin para maluwalhati ang Diyos, gumagana sana yan na mas mabilis pa sa internet. Yung mga nag-aaral, hindi kayo mangangamote sa mathematics. Sapagkat sino ba ang nagbigay ng talino sa tao? Inimbento ba ng Diyos yan, ng tao yan? Ang Diyos ang unang nagpahayag sa atin ng mathematical equation. 0 plus 0 equals 0. Kahit anong idagdag mo sa wala, wala. Pero 0 plus 1, 1. Kung hindi nilagyan ng Diyos ng value ang lahat ng bagay, walang lahat ng bagay. Sino ba ang nagsabi? Sino ba ang nagturo sa tao na magsalita? Hindi ba Diyos? Sinong gumawa ng dila? Sinong gumawa ng isip? Sinong gumawa ng mata? Hindi ba Diyos? Nilagay lang sana natin sa Panginoon ang ating buong pagtitiwala.
Sasabihin natin sa mga anak natin, magtiwala ka sa Panginoon. Ako nagtiwala ako sa Panginoon. At hindi ko pinagpalit ang Panginoon sa isang plato ng mani. At sinasabi ng banal na kasulatan, sa pamagitan ng pananampalataya, ang mga matatanda ay nagkaroon ng mabuting patotoo. Nawa ay pinagpala kayo ng Panginoon sa mensahe ngayong umaga. I'm hoping na hindi kayo nawawala ng loob. Naghahanap kayo ng spiritual na pakikipagdigmaan. Yan, ang spiritual na digmaan. Isipin mo, walang ibang intensyon si Satanas. Hindi niya tayo mapapatay, hindi niya tayo pwedeng patayin kung hindi pa hihintulutan ng Diyos. Diba? Pero anong gagawin ng diablo? Tatanggalan ka lang naman niya ng kasiyahan. Gagawin ka lang ng tamad. Gagawin ka ng mahiyakan. Magkakaroon ka ng mga Diyos-Diyosan sa puso na hindi mo namamalayan, hindi ka pala Panginoon na sinusundan. Bibigyan ka ng mga tao magpapagalit sa'yo. Sa madaling salita, hindi tayo pwedeng patayin ng diablo sapagkat ang buhay natin ay sa Diyos. Pero kukunin ng diablo yung mahalagang oras sa'yo. Kasi pinagbigyan mo siya. Pag samasamahin mo yung sinayang mong isang oras, araw-araw, gawin mo yung isang linggo, at gawin mo yung isang taon. Ang isang oras na sinayang sa isang araw ay 365 hours sa isang taon. Anong pwede mong gawin sa 365 hours? Tama ba po? Tama ba yung computation? Tama, no? Isang oras lang yun. And now, magtatanong tayo, bakit parang hindi ako umuusad sa pananampalataya? Oh. And be not unwise to understanding what the will of the Lord is. Mga kapatid, magtulungan tayo sa pananampalataya. Mayaman tayo mag-tulungan tayo.